kingdom of heaven is like a treasure in the hidden Magandang field. buhay mga katiyats. Welcome back sa ating channel para sa Treasure Marker Analysis. Meron tayong natanggap na magagandang marker na nito. Bago natin itong umpisahan pagtatalakay, shout out muna tayo. Alright, shout out tayo kay na Benz Macabio, Kirin Tapilo, Kawan Heart TV, Chowdoms. Shout out kay user Invi3, Dating Naliman Salay, user TT5, MC Igay PH, user Q3, Uncle Makasi Vlog, kay user LO2, Ruel Tuluza, kay Henry Luro, Angelito Capistrano, Diore Dinso, shout out din kay Nuizal Bren, kay Ronel Belsis, Mr. Tats, Hyacinth Fimia, user YC, kay Junomi, and lastly kay Dennis Mordino at kay Elvis Gumadlas. At sa mga hindi nabanggit na mga pangalan, shout out sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy. Magandang buhay mga katiyats. Ito yung padalang video sa atin, ang isa sa ating mga katiyats na nagkukay malapit sa tinatawag nilang Centennial Old Tree sa unahan. Okay, atin muna pakinggan ang kanyang sinasabi tungkol dito bago tayo mag-analyze nito. Kanang batuha mutuali na na, pero ang ang sign na puro na lawom kadyo musod ang usa ka liko nga buo ja luag ang ilawom. Jadi naman mamakitaan kaya man nang nabali to ano mas ilawom ang kuan ang sign bangag manong batuha mana yang gidigingan di aas dyan kilid na ang sign din si kakilid si bato yung mga sign na muna ning gipang kuan yan na murag na hul nga kuan bangag na ni na bangag na alawom na bisuksukan ng bato na bato suksok na kire gikan diri sa bato gikan anang batuha ngare din hina ang gikan ana mga kanang batuha nanhi ang karing batuha kiring sayna amo ning gibalhin ani mo ni nagtan-aw sa bato ang sayna na say nga bato nay duha ka mata kini kire ang hul ang isang muso ani mura si Zag naong kanang sa linaw nga ito ba ni kasili nagrumbo ni si Jan nagtanaw ni si Ja sa atong kanang dakong bato kanang among gihiktan ginhira na si Ja sa kilid din mga tripit gikan tulo ka roller gikan anang dakong bato damo laman si Jan gibalhin butang na mo dire mo nang sayna nang batuha na may mata daw kabuok ini isang hina mata kiri ko dere yan ay mga agat-gat ni dyan lagi apa kilid ini mong di-operasyonan ron ini kuhan ko ni siya sa ultre na kuhan maurag ako ning kuhan na ganina itong sign ng kauban ni sila maura ning area ha kanang willing magpatrabaho maning honim ko ning gipicturan ron kay nagbidyohan akong gipadani mo sige mo ni ang area correct ni din kilid correct ito ni patuwang babaw ito ang correct. Magandang buhay mga katiyats. So ito yung inyong site, merong Centennial Tuog 3 ba yan? Okay, ang unang gawin ay hanapin nyo ang east and west sa inyong compass.
Okay, at sa dalawang direksyon na yan, sa layo na 7 to 10 meters, ay maghanap kayo ng malaking bato na naka-align sa east and west. So magkabilaan. Pwedeng east lang, pwedeng west, basta naroon yung bato na sa layo na 7 to 10 meters. At ang bato na yan ay malapad. At kung hindi malapad, merong kakaibang hugis at merong marka na hindi niyo maintindihan. Okay, at kahit walang marka, basta may magandang hugis ng bato at malapad at medyo may kalakihan. So ibig sabihin yan, nasa baba or ilalim ng bato ang item. Okay, at lalo na kapag itong inyong hinukay dito, ito kapag naka-align yan sa east or west, and then meron siyang distansya na pumasok sa 10 to 10 meters, ay medyo malaking porsyento na natumbok nyo ang eksaktong paghukay. Okay, kaya tingnan muna natin yung ito yung sabi nyo na bato na nakatihaya at nakataob na ngayon, at sabi nyo meron siyang bilog na paliit na ganyan. So kung i-drawing natin yan dito, ito yan na bato. Maganda kasi ang bato na yan ay rectangular, kung napansin nyo, parang tumigas na sako ng semento. So dito yung butas niya sa ibabaw, so wala nang ibang ibig sabihin yan, kundi treasure under. Ngayon, ang pinaka mababaw na item sa ganyan, kasi creek yan, ang item ay lumulubog na. So kung ibinaon yan noon ng 2 meters, ngayon ay lumubog na yan kasi malambot ang lupa sa creek. Siguro nasa 4 meters na yan ang item. At ang item na yan, kapag creek, nakalagay sa concrete box, simento, para hindi magkawatak-watak ang mga gold bars. At karamihan yan ay nasa 4 o 6 lamang na gold bars ang laman. Okay, pero mabibigat ng mga gold bars yan. Nasa 15 to 20 meters kilos. 15 to 20 kilos bawat isa. Okay, kaya patuloy nyo lang paghukay hanggang 4 meters dyan. Editor nyo ang tubig, gawan nyo ng ibang channel, and then gamitan nyo of course ng double submersible pump para matuyo yan. Okay, merong ibang marka dito. Ito, square, so pwedeng man-made yan kasi square na butas. Minsan lang nakapagbutas ang nature ng square. At bilog, ibig sabihin merong treasure box sa layo na 5 or 4 meters. So kung saan man yan nakatingin, palagay ko, sabi nyo doon sa hukay nyo, so tama kayo, kasi hindi lang yan mata, yan din ay heart shape. Heart shape rock yan, nakaganyan, at nakatingin yan doon sa inyong hukay. Ito naman, man-made dito kasi merong dalawang dito, tool mark. Ito ay trail marker or pointer, kaya nga lang gumulong na yan sa tingin ko kasi maliit lang yan na bato. Siguro noon yan ay nakaharap pa itaas, nandito yung marka. At siguro tinuturo nito ay yung inyong hukay pa rin, mga ka-TH. Okay, so meron tayong ibang marker dito na napakaganda, na iba rin ang may-ari. Dinagdag ko na lang sa inyong video. Kaya dito, balikan natin to. Kapag wala kayong makuha dyan na mga markers sa 4 meters, kapag wala kayong makitang botelya na kulay green or brown, plato na kulay puti at blue, jar na kulay puti at blue din, or kahit kulay brown na jar, kapag walang ganyan sa 4 meters ay wag na kayo magpatuloy. Balikan nyo ang kahoy ito at hanapin nyo itong sinasabi ko na mga bato sa east and west na nasa distansya lamang na layo na 7
and 10 meters. Ngayon puntahan na natin ang sinasabi ko sa inyo kanina. Ito ay pwedeng nature made at pwede ring man made. Ngayon meron kasi siyang letter C at Y, kaya treasure marker ito. Merong dot. Ayan. So ang ganito lang, maiksi na Y ganyan. Yan ay doorway, daanan, entrance, portal of tunnel in front. Pero dahil mahaba yan, nakaganyan, ito mahaba. So yan yung kanyang pointer papunta kung saan siya nagtuturo. Ngayon malimitahan ang layo niyan. Ang gawin nyo ay itong dot kasi automatic na yan na 5. Ang gawin nyo, sukatin ng Y. Yan, Y yan. At sabihin natin 7 meters yan. At sabihin natin 7 inches. So 7 meters ang equivalent niya na layo. So punta tayo dito 7 meters at mag-test dig. Okay, ang C na yan, nagsasabi siya na dito ang direksyon. Okay, pareho lang ang direksyon niya, nasa west ang puntahan, pero sundan ang Y kasi yan ay arrow. Ang Y ay ganyan yan, tatago yan sa hugis ng arrow. Pointer ang Y. Okay, kaya puntahan ang northwest ito. Sundan lang ninyo ito mga katids, itong linya ng Y papunta doon. Okay, so layo is 4 and 5 meters. At kung 7 inches man yan ay 7 meters ang layo. Pero kung kahit hindi sukatin, test dig na ako sa 5 meters automatic. Okay, at meron ito, napakaganda nito na marker mga ka-TX. Kapag nilalagyan ng mga ganito, mayroong big deposit. Okay, so ano ba yan? Okay, atin mo na ito i-explain. Ito ang sign ng spokes. Malaki ang bilog sa gitna. Ang mga linya ay nakadikit. Yan. Ngayon yan ay tuldok lang, and then malayo ang kanyang mga sun rays. So ito ay explosive. Bomba yan, sumasabog. So danger. Ngayon ang sabi dito ng arrow, punta kayo dyan. Okay, punta kayo dyan, mayroong sasabog dyan, kaya huwag kayong pumunta dyan. Ito naman, ito na linya, guide yan. Ito naman, baka sabihin nyo na kayamanan ni King Solomon yan, kayamanan ni King David, na ama ni King Solomon sa Israel, kasi parang flag ng Israel, di ba? Okay, kahit tingnan nyo ito sa Google, search nyo lang ang explosive in Yamashita treasures signs, lalabas yan. Automatic yan, classic marker yan for bombs and explosives. Okay, kaya wag papunta roon sa northwest, at wag nyo ring galawin ang bato na ito kasi mayroong bomba dyan sa malapit. Okay, ngayon may napansin ako dito, parang letter number 7, diba? Ganyan. At lalo na ang arrow na yan ay misleading. Ang ibig sabihin ng arrow ay huwag kayong pumunta dyan. Huwag kayong pumunta dyan na direksyon. So kung huwag kayong pumunta dyan, ang sabi niya, ibig sabihin baliktad siya, papunta siya sa likod. Ang safety na lugar ay ang likod niya. At itong number 7, napansin nyo, ang mahaba niya na parte ay ito. So pwedeng sa likod niya ang item. Kaya kung magkukay kayo, halimbawa ito yung bato ay
dito sa likod at huwag pumunta kung saan nakaturo ang arrow. At huwag din galawin itong bato na ito. So dumidistansya lang kayo, didistansya 3 to 5 meters sa likod. Okay, at sana nandyan ang giveaway. Kasi kapag may mga explosive ay mayroong big deposit. Pero kapag may big deposit ay mayroong giveaway. So maganda. Okay, ito naman napaka-legit na marker nito mga katiyats. Meron akong nakita noon recovered treasures na katulad nito. Yung nakita ko naman ay dalawang nakaganyan siya. Yan. At kung napansin nyo, parang dinagdagan lang siya ng ganyan, di ba? So itong ganito na nakita ko, ang ibig sabihin malaki at maliit. Ang malaki at maliit yan ang big deposit at giveaway. Okay, so ito yung malaki, ito yung maliit. Ngayon dalawa yan na item. So ang paghanap niyan, dahil matulis ito at ito ay parang buntot ng isda, so automatic yan na ang sundan natin ay ito na direksyon. Okay, at dahil dalawang guhit, pwedeng 2 meters lang yan, at ang pangalawa ay pwedeng 4 meters distance. Okay, kaya galing sa gilid ng bato, halimbawa ito yung bato na yan na may marka, so papunta siya dito. So hukay kayo sa 2 meters dito, pero yan yung big deposit, ibig sabihin malalim. So unang hukay 2 meters, pangalawang hukay is 4 meters galing sa bato. Ito yung mababaw, ito yung mababaw, ito yung malalim. Okay, at kung wala dyan sa ito tinuturo ng linya, dito kayo sa harapan pupunta. Sa layo din na 2 and 4 meters. So dalawang tisdig din sa harapan. At lakihan nyo lang kasi magkatabi yan. Kung nasa harapan yan, magkatabi ang kanilang hukay. So pwedeng gawin yung 2 meters ang lawak ng hukay. So 2 by 4 meters sa harapan. Okay, malaki, maganda, napaka-legit na marker niyan mga katiyats. Okay, so I wish you all the luck and fortune in the world. Ako'y magpaalam ng mga katiyats. Ingat kayong lahat dyan. I'll see you on my next upload dito lamang sa The Surigao Sun Channel.